28, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Maghahanda tayo! We are seriously considering, ma'am. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Morning. Siyempre, May buntag! mayong buntag. Siyempre, unahin ko muna ang pagpapasalamat. So, una muna ang pagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito. Every day is a gift. No, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kaya dapat lagi bago matulog magpasalamat. Paggising natin, magpasalamat tayo sa bagong araw na ibinibigay sa atin. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras ninyo. Happy ako dahil Sunday, siguro walang mga pasok, no? Walang mga trabaho. Pero kahit Sunday, alam ko kailangan ninyo maglaba at maggrocery para sa darating na linggo. Pero binigay ninyo ang umaga ninyo para sa ating pagtitipon dito ngayong umaga. Maraming salamat sa oras. Yung iba sa inyo, dala pa nila ang kanilang mga anak at nagpapasalamat ako dahil nakikilala nila yung mga opisyal ng ating gobyerno sa Pilipinas at ipinapakilala ninyo sa inyong mga anak kung sino ang mga opisyal ng gobyerno natin sa Pilipinas. Ang susunod ay pagpapasalamat sa akin, personal. Nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng Vice President at sa mga projects and programs ng Vice President. And syempre, ang aming pagpapasalamat mula sa pamilya from 2014, 2015, 2016 hanggang ngayon 2025, bagong taon na, ay nandyan pa rin ang tiwala at suporta ninyong lahat, mga kababayan namin dito sa Japan. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa mga kababayan natin, mga mahal ninyo sa buhay, mga pamilya ninyo na nandoon sa Pilipinas na tinutulungan ninyo. Nagsisikap kayo dito sa Japan, araw-araw, nag-iisip kayo, paano ba ako makakaipon? Paano ba ako makasave? Para may maipadala ako na tulong doon sa aking pamilya at para makapag-aral ng maayos ang aking mga anak, ang aking mga pamangkin, ang aking mga kapatid. Sigurado ako, January ngayon, ubus-ubus na yung pera ninyo dahil nung isang araw bago kami pumunta dito kasi nag-iwan ako ng petty cash sa bahay namin para kunwari may pabili, bili ng suka, meron silang makukuha kaagad kasi naubusan ng suka. Pabili ng sibuyas, mabilis silang makagalaw, pabili ng sibuyas kasi may petty cash. Tapos, papabili sana ako ng Coke, Zero. Tapos, sinanong ko yung, magkano ba petty cash dyan? Bago kasi ako nagpapabili, tinatanong ko muna, magkano ba petty cash? Sabi sa akin, zero. Sabi ko, ay, halatang halata na January na. Dahil ubus na ang pera. Oo. Ganun kasi ang mga Pilipino, no? Pag naramdaman ko yan nung December, merrymaking, party, regalo. Hindi lang isang Christmas party, sa isang araw, 3 Christmas party. Tapos sabihin, hindi, magda-diet na ako sa January. Pero next December, nitong darating na December,
sigurado ako, ganun pa rin yung mangyayari sa atin. Magiging milyonaryo pag December, magiging mga pulubi pag dating ng January. Kaya ang maganda siguro, maganda dyan, yung 1 year ninyo sa January and December sa darating na taon, ihanda nyo na. Itago na yon para hindi siya magastos sa December. Para pagdating ng January, meron pa rin reserve. At hindi kayo masiro sa petty cash ninyo. Yes, nagpapasalamat ako sa oras ninyo at nandito kayo ngayon. Nabanggit ko kanina yung pagpapasalamat ko sa patuloy ninyo na suporta sa mga projects and programs ng Office of the Vice President. I'm sure alam niyo naman kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa at nakita ninyo, buti nga ngayon may internet na, nakikita na natin at saka mabilis na tayo mag-communicate sa ating mga mahal sa buhay at doon sa Pilipinas. Araw-araw pa ang video call, okay lang. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng exec ko, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities. Kasi laging pag sentro, like Davao City, madami ng opportunities. Pero yung mga kasikbit na mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa Office of the Vice President. So tutuloy pa rin yung aming mga satellite offices, nandyan pa rin. Meron kaming satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at sa Bicol Region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, Zamboanga City, and Cotabato City para sa BARM area. Kaya tutuloy pa rin, pero konti na lang yung projects. Sanay naman din kasi kami, yung team na galing ng Davao City, sanay kami sa maliit na resources na pinagkasya-kasya lang kung ano yung resources. Kasi kahit sa Davao City local government unit noon, pinaprioritize lang namin. Sobrang laki ng syudad, madaming kailangan, pero kulang yung budget. So pinaprioritize namin ano ba yung gusto nating unahin na public service para sa mga tao. So mas madali sa amin dahil may experience kami sa ganun. Tapos, pagdating naman sa politika, yung lagi kong naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala, nangangamusta, yung iba nasi-stress pag nakikita nyo yung mga vlog sa YouTube, nag-aalala. Tapos nag-iisip kung kamusta ako, lagi meron nangangamusta sa akin. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yon, hindi na tigil yon hanggang naging president siya. At kapag
noon ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ng ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digong, lagi niyang sinasabi sa akin noon, ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga na nangyari. Na akala ko kasi trabaho, tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yon. Kasi yun na rin ang year ng filing of candidacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, na din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung ano yung iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka laki yung kanilang, ang tinatawag ko sa kanya PR atake. Kasi nung unang nangyari yon nung 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023, doon sa budget ng Department of Education and Office of the Vice President, sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. So, sabi niya, I'm sure meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung banat. So, tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos nawawala, tapos meron. Hindi depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So medyo well-funded machinery yung attacks nila. Kirby makadaog long better. Nasa Guinness, nakita ko nga yung meme, nasa Guinness Book of World Records na daw tayo for most number of winners in 1 month in 6 digits na loto. Yung tayo. Billions na, no? Billions in 1 month. Kaya nga sabi ko nga sa kaibigan ko, sabi ko, alam mo, mathematically impossible talaga itong nangyayari na ganun, may nananalo lagi. Matik-matik naman nila, BP. Mikos man. Yes. So yun. So, okay lang ako. Huwag kayo mag-alala sa akin. Expected, but hindi expected na maaga. But siguro gawa na rin ng Diyos na maaga para maaga ka rin maghanda. Tsaka ma-reveal ko nilang kamangkas. Maribili lang ilangang kamangkas. Tinuon na, ma'am. Daghan yung kaay ka na ganing mga amigo. Abi ni mga amigo ni mo pagka humanlili di ay. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Inday Sara! Inday Sara! Oh, totoo yan. Kasi
wala, ubos. Kaibigan ko yan, yung iba sa kanila ma'am na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila from 2016, from 2019, ng mga elections. And nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sabi niya, pasensya na. Sana sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng papa niya. Alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, basta mga Bisaya, mukuan man na, laban na. So-called. Tapalupigoy. So okay lang ako, huwag mag-alala. It's all part of politics. It's all part of politics. Pagdating naman sa mga cases, ito ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kay President Duterte kasi malaki talaga siya sa education eh. Yung habang lumalaki kami, yun talaga ang emphasis niya, education. Lalo galing sa generation nila, yung sobrang hard yung disiplina pagdating sa education. So nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya talaga yung nagsabi sa akin noon na parang, hindi ka tao. Hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor, hindi ka tao sa paningin ko. Ganun siya sa amin pagdating sa education. Kaya pagdating ko din ng postgraduate, wala din talaga akong choice kundi pumasok ng medicine or pumasok ng law dahil hindi ako makakauwi ng bahay namin. Kasi hindi ka tao. Hanggang makakapasok sa pinto, hindi ko alam saan dumadaan ang mga tao. Hindi tao, papasok ng bahay. When you're young, meron kang tendency na mag-rebel. When you're young, hindi mo maiintindihan. Pero nung eto na ngayon, yun talaga ang the only, kung meron man sasabihin sa akin, isa na pwede mong ipagpasalamat sa magulang mo, yung emphasis nila sa education. Kasi pagdating na ngayon sa mga kaso, naiintindihan ko na madali sa akin intindihin as a lawyer kung ano ang kailangan gawin, kung ano ang mga pwedeng posibilidad na mangyari. Noong 'di ba, pag December, magsama-sama yung mga pamilya, 'di ba? So sa amin, pag December 24, dumadating talaga yung father ko sa bahay ng mother ko dahil doon nila nakita lahat ng apo. Nakita yan nila lahat ng apo. Tapos ang discussion yan is, itong apo na ito, ano ng grade, itong apo na ito, anong natapos. Ganyan, education pa rin ang discussion. So, ina-update nila ang sarili nila, anong grade na, anong natapos, anong ginagawa nung mga apo. So, nung December, sabi ko sa kanya, sabi niya, kumusta? Kumusta mga kaso mo? Sabi ko, meron akong 4 na disbarment, 3 impeachment cases. A total of 14. Pas meron pa kasing mga ibang mga complaints. So a total of 14 cases. Sabi niya, well, congratulations. Lalakad tayo sa Tokyo para protektahan si Inday Sara! Sabi niya, congratulations. Tapos kasi nung una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na nahihiya ako. Okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kaming kinausap na lawyer. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yon, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na.
Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, oh, wag na, anuhin mo na lang yan sa retirement mo. Or sa kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko. Or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, apo ko na nasa kanya. And then sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? Kasi sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. So, mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko, syempre matanda na ba, 80 years old na, so ayaw mo na i-agitate yung matanda. Kasi mabilis, mainis. So sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pipinuma ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Ipapatawag ko si... Papatawag sa ganito, papatawag ko sa ganyan. Tapos sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. So sabi ko, okay, wala nang problema. Sabi ko, pero you have to be a lawyer in good standing, ha? Nagbayad ka ba ng IBP dues mo? May MCLE exemption ka ba? May PTR ka ba? Kaya ngayon, sige siya ayos ng kanyang mga papel. Para makapirma siya sa lahat ng mga legal pleadings and legal petitions. So, yun yung update. Huwag kayong mag-alala. Sinulat naman na yan lahat ng Diyos. So kung ano mang mangyari, Diyos na rin ang nagsabi na yan ang mangyayari. Man can only prepare, but it's God's purpose that shall prevail. Kanina, nabanggit ko yung budget. Kung maalala ninyo, meron akong ginawang interview pagkatapos nung pag-resign ko sa Department of Education. Sinabi ko doon yung mga dahilan kung bakit ako nag-resign. Isa doon sa mga sinabi ko ay yung budget. Kasi na-experience ko talaga siya sa Department of Education. Noong first year, ang budget namin for school building program ng DepEd, kinuha ng House of Representatives. Hindi ko na maalala kasi yung numbers ngayon, wala yung kodigo ko. Pero malaking portion doon, more than half, kinuha ng House of Representatives. Tapos, ang iniwan na, mas malaki pa yung sa House of Representatives kaysa sa yung Department of Education. Okay lang. Tapos, sabi ko, doon sa USEC namin for finance, kasi matagal na siya doon, galing siya kay Sec Liling. Sabi ko, bakit ganito? Bakit mas malaki yung House of Representatives kaysa sa DepEd na tayo yung nakakaalam saan ang mga schools na kailangan gawin? So sabi niya, ganyan talaga yan, ma'am. Sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, congressman yung magsasabi kung saan ilalagay yung school building. Nagbe-dry kasi yung lalamunan. Tubig. Dali siya tubig kay nagdili mabugnaw siya. Dili na siya warm. Okay. Buta ng tubig. Hindi na okay rama.
So sabi ko, pwede ba yan? Sabi ko, di ba pork yan? Sabi ko, hindi niya dinagdag, hindi niya pinapakita na sa kanya yon kasi nakatago siya sa listahan ng DepEd. Kasi ibibigay nila sa amin eh. Sabi ko, di ba pork yan? Sabi niya, ay, ganun talaga. Ganun talaga ang ginagawa. Para ka ma-approve, ibibigay mo yung portion nila para makalusot ang budget mo. So, ang nangyayari nun, kasi hindi pa sila nakahanda, sabi ko, para lang lumusot yung budget, sabi ko, okay, sige. Pero, dadaan pa rin sa DepEd ang listahan. So, ang mangyayari, sasubmit nyo sa DepEd, verify namin. Nasa priority list ba itong mga sinabi ng House of Representatives na school buildings? Kasi alam nyo, galing ako local government, di ba? Mayor ako eh. Pag pumupunta ka sa barangay, tapos papasok ka sa school, yung teachers, yung principal, hihingi talaga yan ng school, classroom, ng classroom. Magtataka ka, merong mga schools na kulang ang classroom. Merong mga schools na meron na silang guidance center, meron pa silang faculty room, meron pa silang kung anong klaseng room, sobra-sobra yung kanilang classroom. Kasi bigay ng politiko yan. Bigay ng mayor, bigay ng congressman, bigay ng governor. So, ang nangyayari, hindi pantay yung apportioning ng resources. So, ganun din yun. Ang listahan sa House of Representatives, ang congressman magsasabi kung saan. Eh, syempre, di ba, kung nasaan yung boto niya, lalo pati gusto niya magpabango sa mga teachers, doon niya ilalagay yung classroom sa school na yon. So hindi talaga masosolve yung backlog ng shortage. Kung ganyan, kulang na nga yung pera, malaki na nga yung shortage, ganyan, pinupolitika pa. So sabi ko, pork yan. Sabi nung, sige, para lumusot, sabi ko, para ma-approve na yung budget, lumusot na yung budget natin, bigay nila sa atin yung list, i-verify natin kung totoo nga may need at the school level. Kaya medyo tumagal. Tumagal yung 2023. Kasi bine-verify sa school kung may kailangan ba talaga. Tapos dumadaan pa siya sa DBWH, bine-verify nila ulit. Soil testing, kung meron ba talagang area. Kasi meron minsan politiko nagbibigay ng classroom, wala namang area. Doon sa paaralan. So, pag the next year, eto nang before ako, nag-resign ako after nun kasi naisip ko, hindi ko na talaga kaya ito. Pag isang taon pa nilang ginawa. Sa susunod na budget, ang ginawa nila, dinagdagan nila ang budget ng Department of Education ng 5 billion. I think yung budget namin nasa 19 billion ang school. Ang kinuha nila na 5 billion, kinuha nila sa repairs. So may 6 billion kami for repairs ng mga classroom. Kinuha nila yung 5 billion, dinagdag nila sa new construction. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24, yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong 19. At natuto sila. Natuto sila kasi the previous year, sinabi ko, dadaan sa DepEd yung listahan. Before ako nag-resign, ang ginawa nila, nilista na nila yung mga paaralan, saan na paaralan, ilang classrooms. Tapos inattach nila sa General Appropriations Bill, sa GAB. Nilagay nila doon. So pagdating ng GAB sa Senate, nakalagay na yung listahan. Sabi ko doon sa isang newslet namin sa DepEd, sabi ko, alam mo, kung pork yun, na tinago niya sa listahan ng DepEd, lalong pork yan.
Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. Sabi ko, i-question na natin yan sa Supreme Court, ang budget. Sabi niya, kapag kinasyon mo kasi yan, tatagal tayo. Tatagal yung budget natin, hindi tayo makakagalaw. So sabi ko, okay, dito tayo sa mga senators. In fairness sa mga senators, tinanong nila during the budget hearing nila, tinanong nila kung maalala nyo yung interpellation ni Senator J.V. Estrada. Tinanong niya talaga, sa inyo ba nanggaling ang listahan? Hindi. Sino gumawa ng listahan? Pero, syempre pagdating sa BICAM, 2 tao na lang ang nagdidesisyon niyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Wala rin nangyari. Tuwa na. Alam, kusmekos. So yun, napaisip ako, sabi ko, ganito ang gagawin nila. Sasabihin nila lagi, babanatan ka nila lagi, tapos hindi ka pa nila papagalawin ng maayos sa trabaho mo. Parang sobrang hindi na tama yung ginagawa. So sabi ko, alis na lang ako dito kesa ako na naman yung pipirma. Masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department Education Secretary. And alam ko kung anong nangyayari doon sa loob. Masakit sa akin na hindi ako makaprotesta kasi kasama ako. Ako yung secretary mismo. So magrereklamo ka pa ba sa sarili mo? So, mangga ka talaga. Mangga. Well, hindi naman nila dinideny, ma'am, na lumapit talaga sila para manalo sa kasi kailangan talaga nila ang Visayas and Mindanao. At alam naman nila yon. Kaya hindi nila ma-deny kasi ang motivation talaga nila para lumapit is para manalo. Kasi sinabi talaga yon. Hindi namin kakayanin na matalo si Lenny kung walang Mindanao vote. So, una pa nga, sinabi ko noon, lumapit kay PRD. Si PRD, sabi niya, tatakbong Vice President. Tapos sabi ko, lumapit kayo kay Bato. Tumatakbo naman, kay first, si Manny Pacquiao. Sabi ko, lapit kayo kay Manny Pacquiao. Sabi nila, ay lumapit na kami. Sabi ni Manny Pacquiao, ang Diyos daw ang nagsabi sa kanya na tumakbo siya. President. Sabi niya yun. Sinabi niya yun. And then sabi ni Senator Aimee na, sabi niya, how can you argue with God? So sabi ko, okay, sige, let's move on. Sabi ko, punta tayo kay Senator Bato. Kasi tumatapo ng President yun. Pa-slide niyo lang to Vice President. Sabi niya, hindi na. Kung pwede, ikaw na lang. So alam namin yung arrangement na motivation. Alam namin yung motivation is political. Pagdating naman dun sa akin, sabi ko, meron pang mga build o yung mga big ticket projects na pending. Kasi kulang yung 6 na taon para sa isang malaking project. Kulang ang 6 years ng isang president. Kaya kailangan talaga ng continuity. Kailangan ng plano. Gawin na budol. I'm sorry. When we run on the platform of unity and continuity. And ako din naman, akala ko na wala daw iyakan, sir. Nagpatuloy ang buha ni tanan tungod kay gitalangga ka na mo. Lagi ganing magtanaw mo og vlog or YouTube nga kanang pangdaot nya malain inyong hangko. Ayaw na magtanaw. Mo na ako ang ginaingon sa ko ang mama. Ikaw ma. Ngano? Ya, chismosa man ni mo. Bakit pa no? Ilagda. Ilagda. Magpabarang diri man mo. Magpabarang man mo na. Ibarang na niya. Barang niya, ma'am. Ang barang niya, ma'am, nabubog. Ang sa kuha niya, lagi tutok-tusok. Kana, ayaw na mo
di ba? Ani. Kung sa akong ginasulti sa ako ang mama ha, maupod ako ang isulti sa inyo ha. Mga senior citizen, especially mga senior citizen, magilty ko. Magilty ko nga, kanang ganing malain ilahang buot. Madaot ilahang mood. Tungod lang kay nakakita sila o material content sa ako. Magtanaw ka, manonood ka, Stress ka pa. mabubwisit ka, mabad mood ka, ma-stress ka. Yung gumawa ng content, inisip ka ba niya? Diba? Oo, ang naisip lang niya, kikita ako dito, ilang hits ito, o ilang anong monetization nito. Inisip niya ba yung stress mo? O so bakit ka magpapastress sa kanya? Diba? Yan ang sinasabi ko sa mama ko lagi. Kasi naririnig ko sa kwarto niya yung malakas na YouTube na vlogger. Sabi ko, ma, buburahin ko na kasi hindi siya marunong mag-download, mga ganyan. Hindi siya marunong eh. Sabi ko, ma, buburahin ko yung YouTube app mo. Kaya tinatago na niya yan yung phone niya eh. Pag nandyan ako, buburahin ko na yung YouTube app mo dyan. Kaya wala ka nang mapanood. Binana namin siya sa Facebook. So, wala siyang Facebook. Eh, meron siyang YouTube app. Doon na naman siya sa YouTube. So, yon. Hindi nila iniisip ang stress ninyo. Wala silang pakialam kung anong maramdaman ninyo. Tapos kayo, nasistress na kayo. Diba? So ngayon, ma'am, sila ang ma-stress sa amin. O, dapat ganon. Sila ang ma-stress, sila ang mainis. Okay, napupuyat kami manood, ma'am. O, diba? Tapos mapuyat ka, the next Pag-away pa. Hilong-hilo ka na. O, the next day, hilong-hilo ka na. Pagsasalita na Tapos, mag-isa. may ambag ba siya sa kailangan mo gawin sa susunod na araw? Wala siyang tulong doon. Hindi ka niya tutulungan doon. Pero nabwisit ka na. Madumagal ng wrinkles na ng uban sa buha. Wala akong social media eh. Wala akong controlled siya sa social media ko. Kontrolado siya ng office namin. Dati nasa akin siya. Pero kinuha nila. Kasi sabi nila, mapapaaway ka lang lagi. So, ang content natin is negative. So, hinawakan nila, wala akong access sa social media. Pati nakakatawa nga, kasi pag wala ka access sa Facebook, wala kang TikTok, ganun. Pag nakakahiram ako ng telepono ng kaibigan ko, sabi ko, may pinadala sa akin na link, pwede ko ba ipadala sa'yo tapos buksan mo? Kasi hindi ko mabuksan, di ba? Kasi wala ako. So, pinapadala ko doon. Tapos, ino-open niya sa kanyang Facebook app. Tapos, titingnan ko. Tapos, dire-diretso na yon. Hindi ko na mabalik yung telepono niya kasi so, mga isang oras na yun bago mabalik yung cellphone. Nakakatuwa siya, pero, or nakaka-stress, depende sa content na tinitingnan mo. Pero hindi siya nakakatulong sa inyo. Talaga nasasayang yung oras ninyo. Kaya gamitin nyo yung screen time na option ng inyong mga phone na kapag isang oras na mamamatay, hindi ka na pwede maka-access. Next day ka na maka-access na. Ano yung apps nun? We are smart enough. The help for 30 minutes, 50 social minutes. media is we are smart enough to balance na this time. We know you, we know your family, where you're from Davao, taga Davao ang uban, taga ano. And then we can balance already. Kaya nakikita naman din namin sa social media din. Oo. So we can fight also. Kahit na nagsakit ng among bughan. Ilang ba na lang sa
Alam niyo ba na isa sa causes ng cancer is stress? Totoo yan. Sinabihan talaga ako niyan kasi every year yung check-up ko kasi si mama, di ba, nag-cancer ang mama ko. So pagkatapos nung nangyari sa mama ko, every year na yung check-up sa akin kasi minomonitor siya. Tapos sinabihan ako ng doktor, pag-ultrasound niya sa akin, sabi niya, meron daw akong study na isa sa triggers ng cancer cells is stress. Kasi pag na-stress ka daw, yung hormones mo, Cortisol hormones. oo, grabe daw yung sa loob. So naku-confuse daw yung body mo, nagki-create siya ng abnormal cells. Kaya nagkaka-cancer. So yun yung... Nung isang araw, uminom ako ng sake. Sabay kami. Napakain ako ng ice cream pagkatapos. Masarap yung, hindi ko man alam ano yun, Japanese man yung sulat ng pero masarap siya. Masarap ang sagi, hindi siya mapait, yung amin, hindi siya mapait. Oh, yeah. Sabi ko nga doon sa kasama ko, si Julie, sabi ko parang may lasa siyang cherry. Parang ganyan. Sakura. Sakura yun. Ang sake na Sake yun. yun. Yun yung gusto ng mga artista, ma'am. Sakura. Sabi ko parang may lasa siyang cherry. Direct Darek, yan ang gusto niya. Sabi naman nung kasama ko ni Julie, sabi niya hindi, parang plum. Pero meron siya talagang, meron siyang aftertaste talaga na something na hindi mo alam kung ano. Kasi pag mga Japanese ang kausap ko, sinasabi ko talaga, my favorite drink is sake. Pero pag pag kausap ko naman yung mga Chinese, ano ba yung sa kanila? Hindi yung maliit, yung sobrang lakas na... Ano ba kayo ba? Mau Tai. Alam ko, choktong. Pag Chinese naman, sinasabi ko, I love Mau Tai. Mau Tai naman. Ang Koreans naman is soju. So pagka Koreans naman kausap ko, I love soju. Mama, paulog. Tuba, tagay. Pero isa din sa causes ng cancer ang alcohol. Oo. Sa liver. So, ang walwal pag December lang yan. Once a year. Ganyan lang dapat. Lalo sa edad natin. Kasi medyo mahina na yung galawan ng mga internal organ. Nasaan na ba ako kanina? Saan? Sa budget! Okay. Yun. So sinabi ko talaga, sabi ko, knowing na ganyan yung nangyayari, hindi ko magawa na pumirma ba? Hindi na kaya ng konsensya. So sabi ko, tututok na lang ako ng Office of the Vice President. Pagdating naman dun, pagkatapos ng resignation, hindi na tumigil yung banat nila. So tinanggap na lang ng tinanggap. Lagi ako tinatanong, nakaka-apekto yan sa standing mo? Sabi ko, hindi naman ako kandidato. Wala pa namang eleksyon na para sa akin. So, ipoproblemahin ko pa ba yan? Hindi naman ako kandidato. So, tinatanggap lang kung ano yung meron. Pag may kaso, abogado. Pag may hearing, nakikipag-away. Hindi kasi 1:30 yung flight namin. Yeah. Tapos photo, no? Photo na. Individual photo ba yung hinanda natin? Yes, if you may. So, yun.
Yes. So, we hope and I really believe that the Philippines will be great. Naniniwala Yes, ako. yes, yes. Ma'am, ikaw yun ang pag-asa namin, ma'am. Please, we are imploring. May liwanag tayong nakikita. Please. Ma'am Kaling po, this coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please. Oh, please. Please. Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Maghahanda tayo. Hey! We are seriously considering, ma'am. Please. Tuloy-tuloy yung Yes. nangyayari ngayon, ma'am. Mama, awa ka! Hindi siya pwede Ikaw lang ang pag-asa. backslide Asa lang na. namin! Narinig na natin! Pero ang lahat-lahat lang yan ay magdidepende sa mangkukulam. Ano ka? Ay, mangkukulam pala ito siya, hindi manghuhula. Pwede mo ba idagdag na lang doon yung career na manghuhula? Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe. It will be with you. Hey! Please. Mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Opo. So, ulitin ko, pagpapasalamat ko sa oras ninyo ngayong araw na ito. Yes, ma'am. Daghang salamat. Happy New Year to everyone. Isa lang ang wish ko sa New Year ninyo, para sa inyo, sa mahal ninyo sa buhay, at sa pamilya ninyo, and that is good health for everyone. Bawalang stress. Walang stress. Maraming salamat.